Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang latest survey ng Pulse Asia. Sino-sino yung 12 senators na pumasok sa Magic 12. Ang survey ito ay ginanap January 18 to 25, 2025. So ito post ng Voice of Filipino, isinare niya ang News 5 Digital. Okay, bago ko basahin ang resulta, matatandaan natin mga 2 weeks ago siguro, sa convention ng Partido Federal ng Pilipinas, ang Pangulo, sinabi niya na ang kanilang adhikain is 12-0. Kasi ang pinakamagaling, pinakamalalakas daw na kandidato nasa kanila. So 12-0. So, ano bang imposible? Paano ka magkaka 12-0 sa isang honest, orderly and peaceful election? Pwede ba 12-0? So ito, survey ng Pulse Asia, isa sa mga credible, pinagkakatiwalaan ko na survey group, Pulse Asia, wala. So, tignan natin ilan sa administration candidates ang pumasok. Okay. So, number 1 pa rin, Congressman Tulfo, 62.8%. So, very consistent. Pumapangalawa, Senator Bongo. Wow, Malasakit Center. 50.4%. Pangatlo, Tito Soto, 50.2%. Pangapat, Ben Tolfo, 46.2%. Panglima, Pia Cayetano, 46.1%. Pang-anim, Senator Bong Revilla, 46.0%. Pang-pito, Senator Amy Marcos, 43.3%. Pang-walo, Ting Lacson, 42.4%. Pang-siyam, Willie Revillame, 41.9%. Pang-sampo, Senator Bato de la Rosa, 41.2%. Pang-11, Mayor Abby Binay, 41.1%. And number 12, Manny Pacquiao, 40.6%. So, yun po ang Magic 12. So, ilan ang pumasok na tagalabas? Yung hindi kasama sa bagong alyansa. Bongo, Willie Revillame, Bongo, Ben Tolpo, Willie Revillame, Bato de la Rosa, 4. Pwedeng panglima si Senator Amy. Bakit? Wala na. Identified na si Senator Amy na alyado ng mga Duterte. Diba yung sa impeachment, mayroong mga suggestion na dapat i-inhibit o wag isama sa impeachment trial ang 4 na senador na kilalang-kilala pro Duterte. So, sino yan? Yun. Bongo, Bato, Padilla, Senator Amy. Kaya, to me, considered ko na si Senator Amy na lumabas na siya sa administration ticket more on independensya or pro Duterte. Kaya, ang resulta dito is 7 lang ang pumasok sa kanila, 5 ang taga-labas. So, paano yan? Paano nila gagawin na 12-0? Yun ang delikado. Kung tutuhanin nila yung 12-0, I don't know anong gagawin nila. Kaya, bantayan po natin ang ating mga balota
sa eleksyon sa Mayo. Okay. Ito pa, hindi pa na-factor yung impeachment ni VP Sara. Kasi January 18 to 25, wala pang impeachment na nangyari. Ngayon, in-impeach nila si VP Sara. Ano sa tingin nyo ang sentimento ngayon ng karamihan? Lalo na yung 32 million na bumoto kay VP Sara. Ang sentiment ngayon is para maligtas natin si VP Sara, iboto natin ang mga kandidato na i-endorso ni PRRD. So, to me, ang tingin ko ngayon, dahil sa ginawa nilang impeachment ni VP Sara, mas lumakas ang kandidatura ng mga aliado ni PRRD. Kagaya ni Attorney Vic Rodriguez, at Congressman Marcoleta, sino pa yung mga aliado nila, Bundok, Hinlo, Willie Ong, Pastor Kibuloy. So, palagay ko, marami pang magbabago itong survey result na ito. Hindi pa ito baka abutin niya ng 6-6. So, importante mga kaibigan, ngayong nandyan na yung impeachment, importante na maraming mananalo na senador na tutulong o boboto ng acquittal ni VP Sara. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, bago ko i-finalize, ito bang senador na ito boboto sa acquittal or conviction ni VP Sara? Yun ang una kong tatanungin. Of course, tatanungin ko rin yung kanyang kapasidad, na yung galing, yung puso niya, yung kanyang kakayahan na maging senador. Yan ang kan. Kaya importante yung maproteksyonan natin, mapanalo natin si VP Sara sa impeachment kung ang hahawak sa kanyang kaso yung 20th Congress. Okay? So, salamat sa inyong panonood palagi sa ating channel. Ang income sa channel na ito is na itutulong natin sa Talandig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay or makapagpatayo ng bagong bahay ang mga walang bahay. At namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan, libre lahat, seedlings, abono at iba pa, para pagdating ng panahon, makaani sila at magkaroon ng pangkabuhayan. Salamat sa inyong panonood, lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads, panoorin nyo ang video na ito. Nandito na po kami sa taniman ni Manoy Nore na saging lakatan, at ito po ating bisitahin si Nore ng kanilang saging. Magandang hapon po, Manoy. Ngayong hapon. Oo. Saman, Manoy? Abunok sa akong saging. Abuno ka. Salamat kayo sa kang Ma'am Teresa Tanyag sa pagpabot niya og mga abono na lambok among saging. So salamat gyud sa Ginoo nga gipadala sa kuan nga magpadala og mga abono. So mo ni nag-abono kog saging. Oo. Gihatag sa kuan nagsuporta nga si Ma'am Teresa Tanyag. Salamat gid kayo nga aming gitagaan og abono aron manambok ning among saging. So unang pasalamatan namo nga ang Ginoo gyud nga naghatag sa amo. Ako kayo panalangin. So salamat kayo. Among saging nanambok na gyud kaya pagsuporta sa mga abono. So
pag-abono ni Mm. sa diri sa punuan palibot. Mm. Palibutan namo mga wilgrow Mm. aron mo tambok siya. Oo. Unsa man na siya nga abono manoy? Pani siya wilgrow. Oo. Wilgrow. Will grow. Oo. So mo ni Mm. So pila na siya manoy kapunuan ang imong tanom nga saging lakatan? pani siya tanan 202 202. 202. Ay daghan-daghan man. Ay, matag man na ay similya Mm. akong itanom. Mm. So salamat gid kayo maghatag og Mm. suporta. Mm. Lagi. So, muna ni siya. Ang imong tinanom manoy. So, tambok gid siya kay padayon man ang pag-abono. Padayon ng pag-abono, Oo. padayon ang paglimpyo. Oo, paglimpyo hinlo sad. Mm. Oo, so magkugi lang gyud ta kay padayon gyud ni nga atong mapus lang gyud nato pag mangunod na, mahawas gid ta ani sa kalisod. So, mao gyud ni atong buhaton limpyohon, abonuhan. Mm. Salamat gid kayo sa gipadala sa kuan. Ma'am Teresa og abono aron manambok ni ating saging. Mm. So, pasalamatan gid nato ang Ginoo Mm. nga ini atong saging gid nato matag na mangunod gid pinaagi sa suporta nga mga abono. Mm. Sige manoy, salamat. Salamat. Oo. Siya ang tinanom ni Nore.